So natutuwa naman ako na nagturo si Sister Sai kanina ng tungkol sa Christmas in October, 'di ba? Or sa Feast of Tabernacles. Kasi nga gusto ko man din na ituro 'yun ngayon, pero parang hindi pwede na lagpasan ko na lang to basta-basta. Tapos yun nga actually itong mensahe na to, ang haba niya, parang kulang tayo sa oras, kaya naman sana pakinggan nyo na lang siya, pero very important siya. And yun nga, kung halimbawa meron kayong dala-dala ngayon, o kaya naman bago pa lang kayo kay Lord, o kaya naman matagal ka na tapos inaano ka sa gusto mo palagi, yung tungkol sa love ni Lord, forgiveness ni Lord, tungkol sa favor ni Lord. Ngayong araw na to, medyo iba. Kasi napakahalaga nito. Actually, kapag pinag-aralan mo yung buhay ni Jesus, mas marami pa siyang tinuro about dito kaysa sa mga pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos. And ngayon, ano ang pag-aaralan po natin? Ito po yung wrath and the mercy of God. Ano sa Tagalog yung wrath? Yan. So pag inano mo sa Tagalog yung wrath, ibig sabihin niya galit, tapos mas malalim na kahulugan is yung poot. Yan. Grabe 'di ba kapag sinabi mong poot, napopoot ako sa iyo, 'di ba? Parang sobrang galit 'yon, 'di ba? And alam nyo ba na kahit ang Diyos, meron pala siyang tinatawag na holy anger, 'di ba? O yung tinatawag na banal na galit o poot, 'di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi may mercy pa rin siya. Mamaya natin pag-aaralan, pero i-update ko lang kayo sa mga nakaraang pangyayari dito po sa Pilipinas. Ayan, so medyo pardon me kung Philippines lang yung na-feature natin, pero actually sa buong mundo ang dami ng mga nangyayari. Nung nakaraan may nire-report sila Periston tungkol sa digital ID sa ibang bansa, na parang medyo, na nga talaga siya, malapit-lapit na sa 666, kasi sinasabi na talaga nila na, pag wala kayo nito, hindi kayo makakabili. Pag wala kayo nito, wala kayong ID. Pag wala kayo nito, hindi kayo makakapasok sa mga establishments, di ba? So parang na siya, palatandaan na siya na malapit nang dumating si Lord. Tapos yung naka-fellowship natin dito na, ang tawag namin ay Best, di ba, si Melody. Hindi naman yun mahilig sa prophecy, hindi mahilig yun mag-send ng mga prophetic update. Pero nitong nakaraan, siya pa yung nag-update sa akin na sabi niya, tingnan mo to Best, nagkakagulo na sa Israel kasi malapit na talagang itayo yung third temple. Di ba? So yan yung mga sample na mga nangyayari sa ibang bansa. Tapos yung mga lindol, hindi lang sa Cebu po nangyari yon. Actually, may mga 20,000 po na nagaganap na lindol around the world. Hindi lang tayo aware, 'di ba? And hindi nare-record yung iba, 'di ba? Kaya naman, kumbaga parang sabi nga ni Periston, kung halimbawang nakikita na natin 'to, malapit na talaga ang wakas. Malapit nang dumating si Lord. Dati kasi sinasabi ng mga kritiko sa kanya, normal lang naman 'yan, yung bagyo, yung lindol, natural na nangyayari 'yan. Pero kapag yung lindol na yon umaabot ng 20,000, 10,000, hindi mo pwedeng sabihin natural lang yon. So mamaya ipapaliwanag natin. So itong nakaraan, merong ni-report, 'di ba, na may dumating na typhoon, si Paulo, 'di ba? Pero bago siya, marami pang mga dumating. Tapos may mga LPA, 'di ba, na kumbaga parang kung iisipin mo, grabe naman, sunod-sunod naman ng mga testing sa aming bansa. Kasi hindi pa nga natatapos yung mga hearing sa Senado, may mga inaasikaso na naman sila, di ba? Tapos yun, yung nakaraan is yung pinag-usapan natin yung mga flood control, di ba? Tapos yun nga, yung pinagpe-pray natin na matapos na ang korupsyon sa Pilipinas, na dahil nga sa bagyo ng bagyo, di ba? Kumbaga parang nireveal nga rin yung mga lugar na binabaha. Tapos dahil binaha, na-expose tuloy ngayon, yung mga katiwali ang nagaganap, 'di ba, na yung tungkol sa mga ghost project, 'di ba? Tapos 'yun, ito yung mga update, 'di ba? So mga nakaantabay, nakabantay na yung mga tao. Tapos while happening, 'di ba, yung mga 'yan, bigla naman nagkaroon nga ng lindol sa Cebu. Kailan nga ba nangyari? September 30 or October 1? October 1. Ayan. Ayan.
Ba't parang may May pa dyan? May? May? Yan, di ba? So, September, October, ganon. So, ganon nangyari. Tapos, according nga sa mga report, meron pang mga aftershocks, di ba, na nangyayari. Kaya naman, we need to pray din dahil part pa rin yan ng bansa natin. Ang daming ang naiisip ko lang dito ngayon, parang of all ng mga nangyari sa mga flood control issues, may mga magdo-donate pa ba para sa kanila? Pero balita ko nga marami pa rin nagdo-donate. Pero ngayon, alam ko, natuto na sila. Sila mismo yung pumupunta dun sa lugar, tapos sila yung nagbibigay ng mga relief goods. 'Di ba? So, 'yun. Tapos nitong nakaraan din, 'di ba, yung Bulkang Taal naman ay pumutok daw. Tapos 2 beses pa nga, 'di ba? So, parang dito mapapaisip ka nga nung medyo bago-bago kami ni Pastora Mer, meron siyang sinabi sa akin na nag-impact talaga sa buhay ko. Nasabi niya kapag daw may mga nararanasan siyang sakit, kakulangan o kaya naman yung parang may mga biglaang nangyayari. Hindi niya daw 'yun basta-basta iniisip na nagkataon lang. Iniisip niya, nagre-reflect siya, nag-evaluate siya kung ano yung mga mali na nagawa niya. May kasalanan ba siya? Meron ba siyang kailangang i-adjust, di ba? And somehow sa akin, parang naisip ko nga na oo nga na dapat ganun tayo kapag may mga nangyayari. Na nag-evaluate tayo, nagre-reflect tayo, na oo nga ano bang kailangan kong i-develop, i-improve, baguhin sa sarili. Hindi yung may mga nangyari pero wala lang sa'yo. 'Di ba? Kaya natatawa or mixed emotion kaming dalawa ni Ate Mer nung nanonood siya ng mga video sa Cebu na mga lumilindol. Kasi 'di ba, lumilindol na nga, nagse-selfie pa, lindol dito, lumilindol. Yung talagang parang iniisip ko, talagang sa panahon talaga ngayon napakahalaga sa kanila na mag-cellphone pa rin, tsaka mag-selfie. Tsaka instead na yung mismong kaganapan yung doon nakatutok yung camera sa mukha nila, nakatutok. Kaya parang pero yun nga kinakailangan, pag may mga nangyayaring ganyan, yan, mag-isip-isip tayo. Tapos hindi ko rin to makalimutan, yung sinabi ni Peristo nung year 2020, na kapag daw may nangyayari sa mundo, 4 daw yung ibig sabihin nito. For example, nung COVID, di ba, naisip niya yung 4 na yan. For example, pwedeng mali ng tao, yung COVID na yon, di ba? Pwedeng pagkakamali ng tao o gawa ng tao. Pangalawa, pwedeng trials and testings sa mundo, sa mga tao, sa mga Kristiyano. Pangatlo, pwedeng punishment kasi nakakalimot na sa Diyos ang mga tao or judgment. At pang-apat, pwedeng birth pains o yung tanda na malapit nang dumating si Lord. Kaya naman, yung mga nangyayari din kahit sa Pilipinas, lagi niyong tatandaan tong 4 na to. Na oo nga, yung mga nangyayari sa amin, ano nga ba siya? Mali ba siya ng mga tao? Yung flood control, check yon, check na check yon, 'di ba? Trials and testing ba siya? 'Di ba? Ito ba ay punishment na galing sa Diyos? Judgment kasi for example, may mga Christian din naman sa Cebu, may mga nagpe-pray naman din doon, 'di ba? Parang iisipin ba natin na judgment yon, 'di ba? So sa mga Christian na nagpe-pray, pwedeng testing yon and trials sa kanila. At yung pang-apat, birth pains, 'di ba? Tanda na malapit nang dumating si Lord. Kaya for example, ikaw ang tatanungin dito. 'Di ba? Parang ilalagay ko sa iyo yung spotlight. Kapag tinanong ka, ano diyan ang naiisip mo? Ano ang na-evaluate mo, 'di ba? Sa lahat na nangyayari sa mundo. Pero 'yon, bago ang lahat, Luke 21:26 to 28 may sinasabi si Lord. Sabi, hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. So nakaprophesy na pala yan. Dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. Di ba? Kaya for example, pinag-aralan mo yung verse na yan, ano yung maiisip mo? Di ba yung pinag-aaralang the big one, yung sinasabi nilang the big one na inaantay nila? Parang isipin nyo nga maigi, yung sa Cebu, ang lakas-lakas na nun. Hindi makatayo yung mga tao, di ba? Nagsisiluhuran na sila. Tsaka anong tawag sa ganon? Duck cover. Yan, di ba? Kumbaga, lahat gumaganon na, di ba? Naisip ko, kapag nangyari nga yun, yung day of the Lord, wala talagang makakatayo. Kaya, totoo yung sinasabi sa Philippians 2:10-11, di ba? That every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yung mga tao na hindi lumuluhod kay Lord ngayon, darating yung time, no choice sila, luluhod talaga sila. Di ba? Kasi makikita nila in their very own eyes na darating si Jesus.
Kaya kapag dumating siya, nawa, di ba, kasama tayo, kasama ka sa lahat ng mga isasama niya papunta sa langit. And verse 27, at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas nyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malapit na. Ayan. Kaya, for example, may mga nangyayari man sa mundo, hindi tayo dapat matakot. Sa halip ay kailangan umasa tayo na malapit nang dumating si Lord. Tapos, isi-share ko lang sa inyo yung napakinggan ko nga kay Perry Stone na preaching, yung 4 na palatandaan, tinagalog ko na lang, upang malaman na natin na nasa panahon na tayo ng wakas. 4 lang po, 4 na palatandaan. Unang-una, ito medyo nag-impact din sa akin to, kapag tinanggihan ang mensahe ng pagsisisi. Ayan, kapag nakita mong walang nakikitang pangangailangan, ang tao na ilapit ang kanilang puso sa Diyos, malapit nang dumating si Lord. Nung kailan, nag-uusap din kami ulit ni Ate Mer, lagi kong nasasabi yung usapan namin ni Ate Mer, di ba? Na, halimbawa, bilang pastor, hindi ko lang alam kung sa ibang pastor, ganun din yung nararamdaman nila. Na parang sa panahon talaga ngayon, ginagawa mo na ang lahat, pinipreach mo na ang lahat, ino-open mo na ang lahat, wala ka ng tinatagong mensahe, pero parang napapatanong ka pa rin, ano kayang magpapabago pa sa buhay ng mga tao? Kailan pa ba sila maliliwanagan? Kailan pa ba sila gigising? Kailan sila gagawa ng aksyon? And alam nyo, hindi pala, pagka napag-aralan nyo yung Bible, hindi pala yun katakataka. Kasi kahit sa Bible, nakikita na yon. Pinrapisay na yon na darating ang araw, pag malapit nang dumating si Lord, yung mga tao magiging unrepentant na. Hindi na magsisisi sa kasalanan. For example nga daw si Perry Stone, nakita niya ang dami daw mga hurricane, mga bagyo, dumating sa Amerika. Pero alam nyo, shock na shock siya. Kasi although dumating na sa kanila yung ganon, yung mga tao, yung mga Kristiyano, hindi pa rin daw gumigising. Hindi pa rin daw nagbabago, hindi pa rin daw nagsisisi. Sa halip, sinisisi pa daw nila ang Diyos sa mga nangyayari. 'Di ba? Kaya kapag ikaw, tinanong ka ng Panginoon, ganyan ka ba? 'Di ba? Pagka may mga nangyayari na instead na lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos, mas lalo mo pa siyang sinisisi. Meron ngang isang video dun sa Cebu na nagbabantay siya ng tindahan, tapos 'di ba gumagalaw yung tindahan niya, tapos lumilindol. Sabi niya, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. 'Di ba? Kumbaga parang yung nangyayari kapag may mga pangyayaring ganon, tumatawag na, napupush ng tumawag ang tao sa Diyos. Pero that's the normal case. Pero ang hindi normal, yung may nangyayari na nga, pero minamak pa ang Diyos. PI naman Diyos eh. 'Di ba? Grabe ka naman Diyos eh. Yung parang sinisisi pa. 'Di ba? Kaya sabi ni Jesus, sabi din ni Perry Stone, darating talaga ang panahon na yan. At nandito yan sa Pahayag 9:20 o Revelation. Sabi, ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyosang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga rebultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga rebultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Ganon din sa 16 verse 9, pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ang Diyos, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. Di ba? Malinaw na malinaw, sinisisi pa ang Diyos. Verse 11, hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Diba? Kaya dito makikita mo nga talaga na, oo nga, nakikita na namin yan nowadays, di ba? Na instead na lumapit ang Diyos, ang tao sa Diyos, di ba? Mas sinisisi pa ang Diyos. And alam nyo, nung panahon ni Noah, parang merong mga ganun din na resemblance, na pagkakatulad. Kasi di ba si Noah, babala siya ng babala noon. Habang gumagawa siya ng arko, darating ang panahon, darating ang araw, papaulanin ng Diyos ng ulan, papaulanin ng Diyos ng ulan, papaulanin ng Diyos sa mundong ito at walang tao ang matitira. Paparusahan niya ang lahat ng mga nagkakasala. Kaya lumapit na kayo sa Kanya. Ganun na yung pangangaral ni Noah, ha? Pero ang mga tao, ano nangyayari?
tinatawanan lang nila si Noah. Minamak lang nila ang Diyos, di ba? Tapos wala silang pake, di ba? Pero ano nangyari? Sa pangangaral ni Noah, nagkatotoo o hindi? Nagkatotoo. Di ba? Kasi nung time na yon, actually wala pa naman po talagang nangyayaring ulan. Kasi dati hamog lang ang nagdidilig sa mga halaman. First time lang yon na mayroong ulan, may bagyo na dumating. Di ba? Nung panahon ni Noah. Kaya yung mga tao, hindi naniwala. Ngayon, ano ang kahalintulad nun sa panahon natin? First time na hindi naman talaga tayo nakakakita ng umuulan na apoy. Pero di ba yun ang sinasabi ng Bible, na pagdating ng araw, pag malapit nang dumating si Lord, uulan ng apoy. Di ba? So, yung mga tao hindi naniniwala. Bakit? Kasi wala namang nangyaring umulan ng apoy. Pero alam nyo, darating ang panahon, di ba, na mangyayari yon at maraming mga tao ang magsasuffer kasi hindi sila naniwala. Di ba? Pero yun nga, ang sabi ni Peristo, nung panahon ng mga lolo't lola natin, pwedeng, magduda pa sila. Pero sa panahon natin ngayon, hindi nakaduda-duda. Bakit? Kasi pwedeng marami ng dahilan bakit uulan ng apoy. Unang-una, pagputok ng bulkan. Pangalawa, paglikha ng mga atomic bomb. Di ba? Pangatlo, yung mga asteroid or mga meteor na galing sa langit. Kapag yan lahat nag-alboroto, tapos ang mundo. Di ba? Kaya nga kahit ang mga scientists, alam na alam nila yan, na may expiration date daw ang Earth. Pero ang galing kasi good news, sa dulo ng Bible, sa Revelation, may sinasabi doon, pinrapisay, magkakaroon ng new heaven and new earth. Kaya ito man ay sirain ng Diyos sa kanyang galit. Di ba? Tayong mga naniwala at nanampalataya sa kanya ay pwedeng umasa na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, that kasama ka doon. Okay? Kaya kagaya ni Noah na nangangaral, parang kami yan. Na pinapangaral namin sa inyo, maghanda kayo, mag-ready kayo, ayusin ninyo ang inyong buhay, itigil nyo ang mga pagtotong its nyo. Di ba? Kasi kailangan nyong maging ready pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. Ganyan din ngayon. Kapag ipinapangaral ang pagbabalik ng Panginoon, ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang rapture, ginagawang katatawanan dahil hindi pa nangyari kailanman. Ngunit malinaw, darating ang isang end-time revival gaya ng sinabi sa Joel 2:28-29, bago pa dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ngunit pagkatapos noon, titigas na muli ang puso ng tao, hindi na magsisisi, kundi tatawanan pa ang pagsisisi. Dito ako na-alarma din. Kasi di ba tayo, kiniklaim natin, Lord, we are part of the last and great revival. Pero ang nakaprophesy pala, after ng great revival na yon, wala na. Di ba? Lahat na ng mga tao, titigas na ang puso. Kaya naman tayo, di ba, from time to time, habang pinaparanas tayo ni Lord ng revival to revival to revival, di ba, kailangan i-continue natin yon hanggang makita natin ng mukhaan si Lord. Hindi pwedeng nagpa-revive ka ngayon, bukas malamig ka ulit. Nagpa-revive ka ngayon, bukas lukewarm ka. Dapat ang apoy mo ay hindi namamatay. Amen? Amen. Parang nandun sa tabernakulo, di ba, at templo, na yung sindihan ng kandila doon o ng ilawan doon, araw-gabi. Di ba? Talagang umiilaw yun. Ganon din po ang apoy natin. Kagaya ng sa parable of the virgins, di ba? Hindi dapat natatapos ang ating apoy. Amen. Amen. Kaya kung in love ka kay Lord, dapat bukas in love ka kay Lord. 'Di ba? Sa makalawa, in love ka kay Lord, 'di ba? Doblehin mo. Hindi pa backward, dapat pa forward. Amen. Amen. Pangalawa, malalaman mo daw na nasa wakas na tayo kapag napuno na ang kopita ng kasamaan. Sa English, cup of iniquity. Ayan. Ibig sabihin ng cup of iniquity, meron pala yon. Basta kaya nga dati, si Ate Beck, tinatawanan lang namin yung term niya. Pero totoo pala yon. Sabi niya, oo, maawain ng Diyos. Oo, mahabagin ng Diyos, pero wag mong ubusin. Di ba? Sa pagkakasala mo. Kasi madalas tayo nga po, di ba tayo, magkakasala tayo. Ay, maawain naman ng Diyos, maghihingi na lang ako ng sorry. Di ba? Susuntokin natin yung kapatid natin. Boog, sorry Lord. Di ba? Parang akala natin, di ba, yung mercy ni Lord, although totoo yon, unlimited siya, pero darating kasi yung time ng panghuhusga.
may time ng judgment. Sino dito nag-aral, pero magmula kinder ka, grade 1, hindi ka nakaranas ng exam? Taas kamay. Kasi hindi yan totoong pag-aaral. Ang pag-aaral, laging sa dulo may exam, may final exam, may first grading, second grading, third grading, may first quarter, di ba? Basta laging may, pagsusulit. Kasi, titignan kung may nalaman ka talaga, may natutunan ka. And alam nyo, ganun din sa buhay. Darating yung time, matatapos ang lahat ng ito. Di ba? And when it's all been said and done, di ba? Talaga po tayo ay magsusulit. I-judge na tayo ng Panginoon. Okay? And sabi nga sa Genesis 15:16, lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreyo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. Di ba? Bakit kaya sinasabi na umaabot sa sukdulan? Di ba? Kasi nga, laging tatandaan, may tinatawag na cup of iniquity. Na kapag umabot yun sa, umapaw na, doon nakikilos ang Diyos. Remember yung mga Israelita, ano ang term ng Exodus ng Bible? Nung nakaabot na yung panalangin ng mga Israelita sa Diyos sa langit, doon na siya nagpadala ng deliverer. Doon na niya pinadala si Moses kasi naawa na siya. Amen? Naintindihan? Kaya sabi nga dito, ibig sabihin, may takdang panahon kung kailan puno na ang kasamaan at saka dumarating ang paghuhukom. Alam ko, kayong mga anak, alam nyo yan. Diba? Napansin nyo? Sa mga nanay o mga tatay, anong madalas sinasabi? Ikaw, pag napuno ako sa'yo, ha? Isa na lang, makakatikim ka sa akin, ha? Diba? So kung yung mga nanay at tatay, nakakapagwika, nakakapagsalita ng ganon. Diba? So ganon din. Ang refleksyon, ganon din ang shadow ng galit, diba? At paghuhukom ng Diyos. Di ba? Nadarating yung time. Kaya nga, sa lahat ng mga backslider, di ba? Yun ang prayer natin. Nawa, bago dumating si Lord, makabalik sila. Amen? Sa lahat ng mga hindi paligtas na pamilya ninyo, mga kapatid nyo, anong prayer nyo? Sana bago mamatay sila, o kaya naman, sana bago dumating si Lord, makakilala sila kay Lord. Amen? Kasi alam na alam natin, ano ang paghuhusga, ang judgment ng Diyos sa lahat ng mga walang relasyon kay Lord. Saan pupunta? Langit, impyerno. Impyerno. Dalawa lang ha. Langit, impyerno lang. Diba? Wala pong purgatorio. Langit, impyerno. Langit, pag tinanggap mo si Jesus. Impyerno, kapag ayaw mo. Amen. Amen. Diba? Kaya sabi, yan ang wag natin aanohin. Wag natin iintayin. Diba? Hindi, okay lang. Ano lang ako? Dito lang ako. Lasing-lasing lang ako. Hangout lang ako. Matagal pa naman siguro dumating si Lord. Huwag mong intayin. Di ba? Na mapuno yung kopa ng iniquity, di ba? At saka darating ang paghukom. Next natin, sa Revelation, may larawan ng babae na may gintong kopa na puno ng dugo ng mga martir. Nang mapuno, agad dumating ang hatol. Nasunog ang Babylonia sa loob ng 1 oras. Diba? So ito ay illustration. Sa personal na antas, yan, dito sa inyo, kapag patuloy kang nagkakasala at hindi nagsisisi, napupuno ang kopita or cup. At kapag puno na, saka dumarating ang matinding pagdidisiplina o hatol. Kaya nga yung isang pastor na pinapakinggan din namin, lagi niyang sinasabi na, alam niyo yun, yung parang pagdating daw, lagi siya nagpe-preach sa kanyang mga members, na dapat daw, pag dumating kayo ng 60, ano nga ba yung 60? 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Ang galing nga. Yan, di ba? So pagka dumating ka daw sa 60, nawa po ay wala kang panghinayangan at saka pagsisihan. Di ba? Bakit? Kasi nawa po, lahat po ng mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord, ay magawa natin. Di ba? Hindi yung, kunwari, nasa 60 ka na, tsaka mo sinabi, sana nagbanding kami ng mga anak ko. Sana binati ko na yung kuya ko at ate ko. Nagkasamaan pa kami ng loob. Di ba? Sana nag-aral ako ng Bible. Sana nag-camp ako. Sana nag-Bible school ako, hindi ngayon. Di ba? Yung parang sana, pag dumating tayo sa mga edad na ganon, wala tayong pagsisihan. Kaya sabi mo sa katabi mo, gawin mo na ngayon.
Yung mga pinapagawa ni Lord, yung mga assignment mo, gawin mo na ngayon. Di ba? Sino dito nag-aaral, gusto nyo laging ngarag kayo? Okay, ang pasahan ng assignment, katapusan ng October. Di ba? Gagawa, 29. Di ba? May 31 ng October, gagawa, 30. Nako naman, di ba? Kaya asar na asar ang mga teacher at mga magulang. Di ba? Sa spiritual life, hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi mo pwedeng i-apply yon. Parang 2028 pa darating si Lord So 2027 ako magtitino. Hindi. Kasi lahat ng buhay natin, recorded. Diba? Sa aklat ng Panginoon. Diba? Kaya sabi nga, tandaan, ang kasalanan ay ang paglabag. Pero ang kasamaan o iniquity ay mas malalim. Isang anyo ng pagka-pervert ng puso tulad ng ginawa ni David kay Bathsheba at kay Uriah. Hindi lang kasalanan, kundi iniquity. Kasi magkaiba yan eh. Ang kasalanan, yung parang for example, no choice ka, nagawa mo. Diba? Lord, sorry po. Ang iniquity ganito. Yung alam mo na masama, yung alam mong hindi mo dapat ginagawa, ginawa mo pa rin. Sa madaling salita, sinasadyang kasalanan. Di ba? Alam mo na mali na manood ng ganyan, pero pinapanood mo pa rin. Alam mo na mali nang uminom ng ganyan, iniinom mo pa rin. Alam mo na huwag kang dapat makikisama sa ganyan, pero nakikisama ka pa rin. That's you called iniquity. Ibig sabihin, alam mo na, may idea ka na, nabasa mo na, pero ginagawa mo pa rin. Pero tatandaan nyo, di ba? Ang iniquity matindi yan. Kaya nga, naalala nyo, di ba? Ano nangyari doon sa anak ni David sa una? Di ba? Kay Bathsheba. Namatay. Di ba? Laging may consequence. Pinatawad ni Lord si David. Di ba? Pero laging may consequence. At yun ang iwasan po natin. And alam nyo, itong preaching na to, isasave talaga kayo nito. Kaya dapat, tandaan nyo to, dapat i-apply natin ito. Amen? Di ba? Isipin nyo maigi. Di ba? Sa kanta pa lang, nire-reveal na yan, di ba? Kay rami ng winasak na tahanan. Kinakanta ng lola nyo yan. Kay rami ng pusong sinugatan. Kay rami ng, ano nga ba? Matang pinaluha. Pinaluha. Diba? O tukso, layuan mo ako. Yun lang ang mali niya. Kasi yun ang tukso yung inuutosan niyang lumayo. Sino dapat ang lumayo? Siya. Ay, kala nyo, ang linis nyo siya. Sabihin nyo, tayo. Sabi nyo, ako. Sabi mo, ikaw. Parang yung singer lang ang sinisi nyo dun sa part na yun Diba? So, dapat tayo. Ako, ikaw ang lalayo sa kasalanan. Amen? Kaya kapag may Margie, diba? Si Margie, tatakbo na yan. Yok sa'yo, kadiri ka. Diba? Dapat ganon. Amen? Amen. Althea, pag may yung mga tukso, ikaw ang lumayo. Diba? Wag kang kaya ko to. Diba? Hindi yan Diba? Yung mga, sa mga kalalakihan natin, isang shot lang. Birthday mo naman O sige na nga. Isa pa. Parang di naman magtropa Sige na nga. Isa pa. Hanggang, sige na nga. Maya-maya, ganun ka na. Diba? Kasi dapat ikaw ang lumayo. Wag mong kakalimutan to Matindi ang iniquity. Kasi sinasadya yan na kasalanan. Okay? Yung parang tinitigasan mo, yung naririnig mo na yung preaching, talagang tinatouch ka na ni Lord magbago, gusto mo pa, ayaw ka ng ayaw, CR ka ng CR, tayo ka ng tayo. Diba? Yung talagang iniilagan mo yung mga pangangaral, ganun kasi yon yung parang sinasadya mo. Naintindihan? Amen? Diba? Kaya wag natin tong kakalimutan. Sabi nga, kapag may iniquity sa puso, sabi ng awit, kung itatago ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Kaya kapag puno na ang kopitan ng kasamaan, darating ang hatol gaya ng ginawa ng Diyos sa mga Amoreyo. Kasi, kumbaga parang alam nyo yun, sukdulan na talaga. Diba? Tapos yun nga,
ito, pag-aralan, pag-usapan na natin yung galit at awa ng Diyos. Yan. Sa Romans 1:18-20, sabi dyan, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Pero kapag pinag-aralan nyo to sa original context, yung pumipigil sa kanila, hindi talaga ganyan yung interpretation. Ang kabaliktaran, ang ginagawa nila, pinipigil nila yung katotohanan. Kapag nga daw ilalagay mo sa illustration, para daw nilang nire-wrestling yung katotohanan. Ganon daw ang ginagawa ng mga tao, na although alam na nila, nire-wrestling pa nila. Di ba? Pinaglalabanan nila yung katotohanan tungkol sa Diyos. 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Tapos ito, 20, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero alam nyo ba, mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag na sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. Diba? Kaya kasi ito medyo kapag hindi ko lang maano kasi kukulangin tayo sa oras. Ayan, kasi yan yung mga yung parang for example, may mga nagtatanong, pastor, paano yung sa Africa? Hindi naman nakakarinig ng word of God yon. Parang wala namang mga churches doon. Paano sila? Huhusgahan pa rin ba sila ng Panginoon? Pero yan malinaw. Na kahit sa mga nilikha ng Diyos, nagre-reveal siya. Kaya hindi nila pwedeng sabihin, walang Diyos na lumikha. Hindi nila pwedeng sabihin, ayoko ng Diyos. Kasi bakit? Sa creation pa lang, kitang-kita mo na may creation. And dapat naniniwala ka at nananampalataya sa Kanya. Pero sa mga susunod na natin yon, pag-uusapan pa. Okay? So pag-uusapan natin yung wrath of God o yung galit ng Diyos. Pero lilinawin ko, kung halimbawang ikaw, ini-imagine mo na yung galit ng Diyos, poot ng Diyos o yung wrath of God, wag mo siyang ihahalin tulad dyan sa katabi mo. Kasi ang galit ng tao, iba sa galit ng Diyos. Ang galit ng tao, walang wenta. Diba? Alam niyo yan, yung nakakita na kayo ng naha-high blood, wala ka namang ginagawa. High blood sa'yo. Diba? Ang galit ng tao, makasalanan. Pero ang galit ng Diyos, ito yung tinatawag na holy anger. May term sila dun eh. May term si Charles Stanley dun eh. Ano nga ba yun? Nalimutan ko. Kailangan maalala ko yun. Yan, righteous indignation. Tama? Yan, righteous indignation. Na, paano ko ba ipapaliwanag? For example, paano nga ba? Yung holy anger ganito. Kunwari, mayroong magulang. Tapos yung anak niya, nakita niya, nilalapa ng aso. Ngayon, maaasahan mo ba kung righteous yung magulang na yon, na matutuwa pa dun sa aso? Ay, grabe, ang cute naman ng aso, kinakagat yung anak ko. Di ba hindi? Kung talagang ikaw ay righteous, makatarungan ka, loving ka na magulang, sabi sa'yo, baka kung ano yung gawin mo dun sa aso na yon. Tama? Naintindihan niyo ako? Baka biglang hatawin mo yun ng kung ano, sunugin mo pa. Dahil sa galit mo, kasi kinagat yung anak mo. Naintindihan? So, ganun din sa Diyos. Dahil loving ang Diyos, dahil just siya, makatarungan siya, hindi pwedeng hindi siya magalit. Naintindihan? For example, again, para mas maintindihan nyo, kung ang pulis makatarungan at mahal niya ang kanyang bansa, pag nakita niya na merong isang tao ng snatch o nagnakaw, hindi niya ba huhulihin yon? Kung siya ay mapagmahal sa mga tao at makatarungan, kailangan niyang hulihin yon. Naintindihan? So that's the wrath of God. Yun ang galit at puot ng Diyos. Ibang-iba sa tao. Tama? Amen? Amen. Kasi, for example din, sample natin, si Jesus. Bakit niya pinagtataob yung mga nagbebenta ng kung ano-ano dun sa templo? Righteous anger yon, indignation yon. Bakit? Kasi, ang bahay ng Diyos ay dapat bahay ng panalanginan. Hindi bahay ng magnanakaw, maniningil, di ba? At kung ano-ano pa.
Naintindihan? So yan ang wrath of God. Ngayon, isa-isahin natin, ano yung mga sample ng wrath of God? Pero konti pa lang to, na makikita nyo sa Bible. Una, yung pagbaha sa panahon ni Noah, di ba? Na dahil sa galit ng Diyos, talagang ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng flood. Pangalawa, pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. Nalala nyo yon, yung pagdating kasi ng mga angel doon, akala ng mga tao doon, mga karaniwang lalaki lang sila. Di ba? Pero kayo, pag nagbabasa kayo ng Bible, baka hindi nyo kasi pinag-aaralan. Sabi, di ba ng mga tao doon, kinatok nila si Lot at sinabi niya, ilabas mo yung mga tao na yan, yung mga lalaki na yan, dyan sa loob ng bahay mo, that we may know them. Di ba? Parang iisipin mo, pag tinagalog mo, parang para lang makilala. Pero kapag pinag-aralan mo sa malalim, yung pagkakilala na yon, gusto nilang makipag-sex doon sa mga angel. Sipin nyo, lalaki sa lalaki. Kaya nga, pag sinabing yung bakla, sodomy rin ang term nila. Diba? Gusto nilang makipag-sexual relation dun sa panahon na yun. Kaya, tinupok ng apoy yun, ng asupre ng Diyos. Tapos yung plague sa Egypt, dahil nga sa galit ng Diyos, hindi nila pinapalabas yung mga Israelita, yung mga plague, pinadala ng Panginoon. Pagkalunod ng hukbo ni Paraon sa dagat na pula. Diba? Paghulog ng mana at kasabay na parusa sa mga nagrereklamo. Ano pa? Pagkamatay ni Nadab at Abihu. Pagbukas ng lupa kay Korah at kanyang mga kasamahan. Pagbagsak ng mga pader ng Jericho. Pagpaparusa kay Achan kasi may ninakaw siya. Pagkamatay ni Uza, diba, yung sinambot niya lang yung Ark of the Covenant, namatay siya bigla. Kasi may proper instruction dun ang Diyos. Sunod naman, pagkawasak ng Israel at Juda sa kamay ng mga kaaway. Pagbagsak ng 185,000 sa sundalo ng Assyria. Pagparusa kay Uzziah sa kanyang kayabangan at mga iba pang propesiya ng mga propeta gaya ni Isaiah, Jeremiah at Ezekiel. Ano pa? Akala nyo sa Old Testament lang nagpaparanas ng galit ang Diyos. New Testament din. Akala natin dahil grace, di ba? New Testament din, ganon. May yung pagkamatay ni Ananias and Sapphira. Bakit? Kasi sabi nila, ito na yung benta, pero ang totoo, kumupit sila. Di ba? So sabi, pagkabulag ni Elimas na manghuhula. Pagkamatay ni Herod Agrippa kasi sobrang yabang niya, nahimatay siya, na heart attack siya, tapos kinain siya ng uod. Tapos, ang pagkawasak ng Jerusalem noong AD 70 at mga babala sa 1 Corinthians 11:29-30. Pero anong sinasabi dito sa 1 Corinthians 11:29-30? Di ba yan daw yung pag-take ng communion unaccordingly or improperly. Di ba? Yung communion, biniro-biro mo. Pag yung communion, hindi mo ginalang. Di ba? Sabi ng 1 Corinthians 11:29-30, yung iba sa kanila, nagsisitulog at namamatay, nagkakasakit. Di ba? Kaya isipin nyo maigi, sa lahat ng iyon, merong judgment si Lord. Meron siyang galit, di ba? May parusa siya. And also, in the future time, meron tinatawag dito na the great, next natin, tribulation. Yan, mababasa niyo sa Matthew 24, Revelation 6:18. Kaya yung mga may iwan sa rapture, di ba? Kawawa sila sa mga mararanasan nila. And syempre, ang last, yung lake of fire. Na yung mga tao na hindi naniwala at nanampalataya sa Diyos, na tuloy pa rin sa kasalanan nila, ay ibubulid dun sa dagat-dagatang apoy. So sige, yung totoo, gusto nyo ng galit ng Diyos? Ayaw, di ba? Ayaw natin yan. Kaya nga nung dati, kasi syempre, di ba, nag-share si Ate Beck dun sa MNHS, at gusto niya makuha yung atensyon ng mga estudyante. Kadalasan, pag nag-share kami dun sa MNHS, mahal kayo ng Diyos! Mahal kayo ng Diyos! Pero dumating yung time, di na kami pinapansin. Si Ate Beck nakaisip ng technique. Diba? Pagdating niya sa room, galit ang Diyos sa inyo. Lahat ng estudyante. Diba? Tapos yun, after nun, pinaliwanag niya kung bakit. Tapos sa dulo, yung pag-ibig nga ng Diyos. Diba? Ganon din sa mall. Yung kakilala ni Bishop, diba? Yung sa mall naman, mga kanya-kanyang bili. Punta ng Robinson, kanya-kanyang mga grocery. Diba? Pumunta sa gitna yung preacher. May sunog! May sunog! Lahat ng mga tao, may sunog sa impyerno sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Kaya doon sila napatingin tuloy. Di ba? Kasi kapag pinag-aaralan natin to, di ba, nagkakaroon na tayo ng atensyon. Di ba?
nagkakaroon na tayo ng focus kay Lord. Di ba? For example, nga, again, punta ulit tayo sa nanay nyo. Di ba? Pag kunwari ang nanay nyo naglambing, anak, hugasan mo naman yung plato. Anak, bili mo naman ako magic sarap. Wala lang sa'yo, di ba? Sige lang ang laro mong ganyan, sige lang ang mga panood mo ng ganun. Pero kapag ang nanay mo, ibali mo sabi ako magic sarap eh. Sige na po. Di ba? Ang bilis mo, di ba? So, ganun din. Di ba? Kaya kailangan, alamin natin to, pag-aralan natin, kasi iba ang nadadala nito, di ba? Sa ating spiritual na buhay. Nangyayari tuloy, mas lalo nating na-appreciate yung awa ng Diyos. And again, let me repeat, kapag kasi naaalala natin ang galit ng Diyos, mas na-appreciate natin yung awa ng Diyos. Amen. Let me say it once again. Kapag naaalala natin, pinag-aralan ang galit ng Diyos, mas na-appreciate natin yung awa ng Diyos. Amen? Sino dito thankful, nandiyan ka pa ngayon? Diba? Sino dito thankful, hindi pa nagra-rapture, pwede mo pang baguhin buhay mo? Amen? Diba? Kasi merong awa ng Diyos. At ipapakita ko sa inyo, ano yung mga awa ng Diyos. Tingnan nyo, ang daming galit ng Diyos, diba? Pero ang dami niya ring awa. Tama, Faith? Doon ka. Doon kayo. Ayan. Diba? So, yung mercy of God. Una, yung awa at habag niya kay Eva at Adan. Diba? So, naalala niyo yon? Si Eva at Adan, nagkasala sila, pero sino pa rin ang umabot? Si Lord pa rin. Diba? Unang-unang tawag ni Lord, Adan, Eva, nasan kayo? Siya pa rin ang nag-reach out. Tapos, nakita niya, hubad si Eva at Adan. Diba? At nahihiya na sa isa't isa. Sinong gumawa ng damit nila? Si Lord pa rin. Sinong nagkatay? Si Lord pa rin. Diba? So, nakita nyo ang awa ni Lord. Si Cain, pinatay na si Abel. Pero anong ginawa ni Lord? Tinatakan si Cain para yung makakita sa kanya, malaman na may tatak siya ng Diyos, hindi siya basta-basta papatayin. Grabe, no? Killer na, kinaawaan pa rin ng Diyos. Awa kay Noah at kanyang pamilya, nilagay niya ito sa arko. Diba? Awa kay Lot, na alam na ni Lord, wordly si Lot, diba? Na parang kamukha niya ng mga taga-Sodom at Gomorrah. Pero dahil sa prayer ni Abraham, kinaawaan ng Diyos si Lot, nilabas pa rin doon. Awa sa Israel, sa Exodus, diba? Na ayaw naman talaga nilang lumabas doon, diba? Pero kinaawaan pa rin sila ni Lord, in Exodus pa rin sila. Awa sa Israel, sa disyerto, ang dami nilang mga provision, gaya ng mana, tubig, mga quail, di ba? Hindi sila pinabayaan ni Lord. Pillar of fire by night, pillar of cloud by day. Di ba? Tapos ang sabi ng Bible, mababasa niya sa Deuteronomy, hindi na yung kanilang step-in. Kasi let's say for example, isa lang ang step-in nila noon. Di ba? Ilang taon sila doon pero hindi nagasgas yung kanilang Rambo. Hindi, yung kanilang sneakers. Hindi, yung kanilang sleeper. Di ba? Amen? Di ba? Kasi hindi sila pinabayaan ni Lord. Sunod, awa kay David. After all ng ginawa ni David, pinatawad pa rin siya ni Lord. Awa kay Hezekiah, dinugtungan ni Lord ng 15 years nung nag-pray pa siya. Awa sa mga taga Nineveh, ito, gugunawin na talaga to ni Lord. Pero dahil nag-fasting, nag-pray sila, humingi sila ng tawad, kinaawaan sila ni Lord. Awa sa mga bihag sa Babylon, kasi isang beses, sa pamamagitan ni Zerubbabel, nakabalik sila sa kanilang bayan. Awa kay Zacarias at Elizabeth na nakita nila. Di ba? Bago sila mamatay, nakita nila si Jesus na dinedicate sa templo. Awa kay Mary. Awa sa mga may sakit at bulag. Awa sa babaeng makasalanan. Naalala niyo yun na dapat babatuhin na itong babae na to dahil nakita yung pag-a-adultery niya. Di ba? Pero sinabi ng Diyos, kahit ako, hindi kita i-condemn. Di ba? Go and sin no more. Di ba? And sabi nga, awa kay Zacchaeus. Kaya yung kanina, yung first song natin, song yun ng prodigal. Diba? Kaya ang ganda nun. Oh Diyos, aking Ama, tumatakbo patungo sa akin. Diba? Sa kabila ng aking karumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa akin. Amen?
Di ba? So, kasi ang ganda nun kapag pinakinggan nyo sa YouTube, ang background niya, yung prodigal son, na tinatakbuhan siya ng papa niya, sinasalubong siya ng papa niya. Kaya nung pinaplay ko yun sa bahay, naluluha ako, naiiyak ako, hindi ko sinasabi kay Ate Mer. Yung ganyan. Di ba? Kumbaga kasi naalala ko yung buhay ko noon. Yan. Okay na, di ba? Kasi kulang na tayo sa oras. Ayan. Tapos sunod, awa kay Zacchaeus. Di ba? Na ito yung ang ganda ng shinare ni Papa dito sa Adults Bible Study namin. Na di ba, si Zacchaeus, isa siyang tax collector na tumangtong sa sycamore tree para makita si Jesus. Tapos pagdating nila sa bahay ni Zacchaeus, sinabi ng Panginoon sa kanya na naparito ang kaligtasan, di ba, ng Panginoon. Tapos ang sabi ni Zacchaeus, ibabalik ko po lahat po ng mga ninakaw ko. Sabi ni Papa, sana ganun din mangyari sa mga DPW. Yung mga di ba? Kumbaga parang hinihiring sa Senado na isang beses, magulat na lang tayo. Sige po, ipapamudmud po namin sa buong Pilipinas yung ninakaw namin. Kaso ngayon, tindi pa talaga ng prayer natin eh. Totoo ba to? Hindi po. Totoo, hindi po. Kaya nanggigigil na yung iba sa mga protesta di ba? Pero yun nga, dito napapaalalahanan tayo na ang susi kasi para magkaroon talaga ng kaligtasan ang individual, si Jesus. Di ba? Kaya kung sino man sa inyo gigil na gigil kay dismaya, ayan, di ba? Puntahan nyo, sharean nyo ng Word of God para mabago ang buhay. Di ba? Yung mga senador, okay? Kinorek pa ako, tinatago ko nga. Ayan, di ba? So, yun nga. Kaya yun. And then sunod, awa kay Saul. Di ba? Na all his life, mali naman talaga siya di ba? Kasi pinapatay niya yung mga Christian. Pero kinaawaan siya ng Diyos, tinawag siya. Awa sa krus, magnanakaw na nagsisisi. Di ba? All of his life din, nagnakaw siya. Di ba? Pero pinatawad ng Panginoon, dinala sa paraiso. Sunod, awa sa buong sangkatauhan. Kasama na tayo dito sa pamamagitan ni Kristo. Diba? And awa sa iglesia na hanggang ngayon, nag-church pa rin tayo, nandito pa rin tayo. And awa sa atin ngayon. Yung Lamentations 3:22-23. Yung sabi doon, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaninang umaga, pagkagising mo, nagpasalamat ka kay Lord? Na gumising ka pa? Diba? Amen? Na hindi ka nabangungot o hindi ka, wala nangyari sa'yo. Diba? Kahit yung pagpunta mo dito, hindi ka nagganto, na ganyan. Amen? That's the mercy of God. That's the awa ng Diyos. Naintindihan? Kaya dito, hindi niyo pwedeng sabihin, panay lang siya galit. Mas ma-appreciate mo ngayon yung awa ni Lord. Na kapag pala ikaw, totoong nagsisi ka sa kasalanan mo, kakaawaan ka niya. Amen po. Amen. Kaya dito, puntahan na natin yung nangyari sa cross. Diba? So, napipicture nyo na ano nangyari sa cross ng Kalbaryo. Actually, pag pinag-aralan nyo ang galit at awa ng Diyos for the first time, diba? Doon sa cross ng Kalbaryo, diba? Pag kasi tatanungin kayo, magmimit ba? Magtatagpo ba yung galit tsaka awa ng Diyos? Diba? Sa ay hindi. Pag galit, galit. Pag awa-awa lang. Pero for the first time, nagtagpo yung galit at awa ng Diyos. Pastor, sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nabasa niyo yung sa Bible na He became sin for us, na inako niya lahat ng kasalanan natin, di ba? Nang sa gayon magkaroon tayo ng kapatawaran, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di ba? Kasi ganito ang nangyari. Kasi di ba, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang kasalanan may penalty, may kabayaran. Ngayon, hindi tayo pwedeng magbayad kasi marumi na tayo, tsaka makasalanan tayo. Sino ang nagbayad? Si Lord, si Jesus. Kaya yung galit ng Diyos, ibinuhos niya. Diba? Kay Jesus, tapos sino ang nakatanggap ng awa? Tayo. Naintindihan? Kaya dito, sa punto na to, dapat na-appreciate mo na yung ginawa ni Jesus, na yun pala yun. Nagets ko na ngayon na dapat ako yung magbayad nun, na dapat pupunta ako sa impyerno, di ba? Pero dahil sa ginawa ni Jesus, pwede na akong pumunta sa langit. Amen? Ganun ang conclusion eh. Ito,
baka sabihin nyo ang hard ko, pero alam nyo ba, lahat ng mga tao sa paligid nyo, teachers nyo, professors nyo, and even your family, galit ang Diyos sa kanila. Okay? Tapos, papunta sila sa impyerno. That's the reality. Yung ate mo, kuya mo, mama mo, papa mo, pupunta sila sa impyerno. Kahit ikaw. Pero alam nyo, ang good news, pwedeng hindi ka na pumunta doon kapag naniwala ka at nanampalataya kay Jesus. Kaya tinawag na good news ang good news. Kasi may bad news. Ano yung bad news? Galit ang Diyos sa kasalanan. Amen? Nagets nyo? Amen? Kaya ngayon, ang trabaho natin, tanggapin si Lord. Maniwala kay Jesus. At ano pa, pag naniwala ka, pag uwi mo ng bahay, i-share mo. Doon sa anak mo, anak, alam mo ba, galit pala sa'yo ang Diyos. Impyerno ka pagkatapos mo dito sa mundong ibabaw na to. Pero may good news. Namatay si Jesus para sa'yo. Pinagbayaran niya kasalanan mo, kaya maniwala ka, halika sumama ka sa akin. Diba? Next Sunday, dalhin mo. Diba? Para nang sa gayon, maniwala kay Lord, maglingkod sa Kanya, at hanggang kabilang buhay, magkasama kayo. Amen? Amen. Kaya yan, isa pang illustration na yan, binagsak ang kasalanan kay Jesus at siya ang nagbayad. Kaya kung mapapansin nyo, next natin yung picture, naalala nyo yung nagpray si Jesus sa Gethsemane? Ano yung pinagpray niya? Lord, kung maaari lang, let this cup of suffering pass. Di ba? Kumbaga parang magpas sa akin itong cup of suffering. Pero hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi kalooban mo. Pero sa madaling salita, ano sabi ng Diyos? Inumin mo. Di ba? Tinake ng Panginoon, kinuha ng Panginoon, di ba? Kaya naman, tayo po ay naligtas. Kaya that's the reason why, alam niyo kung bakit, hindi lang luha daw yung pumapatak kay Jesus nung nagpe-pray siya, dugo na rin. Kasi hindi niya matanggap na isang beses, isang moment ng buhay niya, ganyan sila ka-close ni Lord, ng Diyos Ama, bigla siyang mahihiwalay sa Diyos. Di ba bakit? Dahil sa kasalanan na ipapatong sa Kanya. Amen? Hindi si Jesus ang may kasalanan, ang makasalanan, tayo. Pero inilagay lang sa Kanya para pagbayaran, para nang sa gayon, tayo ay maligtas. Amen? Naintindihan? Ayan. Tapos yun nga, kaya nga sabi dito, Jesus satisfies the wrath of God. Okay? Yung penalty ng Diyos, yung kabayaran sa kasalanan ay nabayaran. Di ba? Kaya may kataga doon si Jesus na sa huling salita, yung it is finished. Kasi bakit? Ibig sabihin nun ay, anong tag doon, nabayaran na ang lahat. Okay? Amen? So, next natin, ganito yung illustration nun. Kaya ang dapat, for example, si Mira, maniniwala siya sa Diyos, dapat, magtago siya doon sa krus. Yung medyo lang to, yung parang matalinghagang salita, pero ibig sabihin kasi na magtago sa krus, yung maniwala ka kay Jesus. Nang sa gayon, kapag bumagsak ang galit ng Diyos, hindi sa'yo babagsak. Kasi nakatago ka kay Lord. Kaya di ba may mga kataga sa Bible, hidden in Christ. Di ba? Nakatago kay Kristo Jesus. At kapag naniniwala ka sa Kanya, may spare ka sa galit ng Diyos. Kaya that's the good news. Okay, kaya basahin natin yung John 3:16. Kaya kayo naman to. 1, 2, 3, go. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Good news, bad news? Good news, di ba? Na pwede na pala. Romans 6:23. Go. Ayan. Bad news muna, pero may good news. Diba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Buti na lang may kama, may quit. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung pangungusap. May ngunit, diba? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tapos, John 3:36. Kayo ulit. 1, 2, 3, go.
Ayan, di ba? So, yan ang conclusion ng sinasabi ko. Na kapag ikaw naniwala ka kay Lord, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasayo. Pero pag ayaw mo kay Lord, mananatili sa'yo ang galit ng Diyos. At kapag natapos ka sa mundo na to, nagalit pa rin ng Diyos sa'yo, ay wala. Impyerno ka talaga. Pero thank God, may Jesus. Okay? Pwede kang maniwala sa Kanya. Okay? Kaya ito ulit ang illustration, di ba? Na yan ang dapat na gawin mo. Di ba? Magtago ka sa krus, maniwala ka sa krus, sumurrender ka sa krus. So ngayon, paano natin matatanggap ang awa ng Diyos? Yan. Una, sa pamamagitan ng pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sino man ang mga wala pa pong relationship dito kay Lord, kung ngayon ka pa lang naririto, di ba? Ngayong araw, pwede mo siyang tanggapin. Iniimbitahan ka niya. And pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Diba? Sabi nga daw, walang pupunta sa langit nang hindi nagpapakumbaba. Lahat po nakabaw. Diba? Kahit ganun din sa krus, diba? Kapag nagtago ka, it takes humility. Magpapakumbaba ka talaga. And sunod, sa pamamagitan ng pagsunod at paglakad sa kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ng pananatili kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Diba? And yan po yung tinatawag na galit at awa ng Diyos. Pero yun nga, ngayong nalaman na natin to, mas lalo nating ma-appreciate yung awa ng Diyos. And i-continue natin yung sinabi ni Perry Stone kanina. Pangatlo, malalaman nating nasa wakas na tayo, malapit na tayo sa wakas, kapag ang mga tagabali ng tipan ay nagiging marahas laban sa mga matuwid. Sa Genesis 19, dumating ang dalawang anghel sa Sodoma sa anyo ng tao. Sinubukang pasukin ng lahat ng kalalakihan ang bahay ni Lot upang makipagtalik sa kanila. Nang tumanggi si Lot, sinabi nila, hahatulan ka namin ng higit pa kaysa sa kanila. At halos gibain ang pinto. Naging marahas sila laban sa matuwid at noong gabing iyon, dumating ang hatol. Ta sa Amerika nga po, dumadami na rin po yung tinatawag na, yung mass killing, mass shooting, di ba? Parang nakakagulat na wala namang ginagawa sa kanila yung mga tao, babarilin nila agad. Tapos yun nga, yung kilalang-kilala ngayon na nangyari kay Charlie Kirk, di ba? Na nag-preach lang ng Word of God, binaril. So, malalaman natin na malapit nang dumating si Lord pag nakikita na natin yan. Sabi, naging marahas sila laban sa matuwid at noong gabing yon, dumating ang hatol ng Diyos, nasunog ang Sodoma at Gomora. Ganyan din ngayon, kapag ang mga tao ay nagiging marahas laban sa Kristiyano, sinisira ang simbahan, binabastos ang Biblia, inaatake ang mananampalataya, inaabot nito ang puntong kikilos na ang Diyos. Diba? So yan yung pangatlo. And pang-apat, dito na tayo magtatapos, kapag ang lahat ng denomination at bansa ay nakaranas ng pagbuhos ng banal na spirito. Ito po yung asahan natin. Kasi mangyayari talaga to. Sabi, ito ang positibong tanda. Yung mga nakaraan, negative, pero ito, positive to. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Kaya nga po dito sa church natin, di ba, nagtataka yung iba, bakit karamihan kabataan, ba't karamihan youth? Sabi, may mga revival sa kasaysayan tulad ng Moody Revival, Welsh Revival, Azusa Street Revival, Jesus Movement, ng 1960s, charismatic renewal ng 70s, at marami pa. Ngunit ang pinakamalaking pagbuhos ay darating bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Sabi, ibig sabihin, bago ang kapighatian. At ito'y pangkalahatan. Amen. Sabi nyo, amen. Sabi, sa lahat ng bansa, sa lahat ng denomination, sa lahat ng kabataan. And alam nyo, sa statistics, 6 sa 10 tao sa mundo ay wala pang 25 years old ngayon. 75% na mga Kristiyano ay nakakilala sa Panginoon bago mag-25. Taas ang kamay ng youth pa, tinanggap na si Lord. Di ba? Ang dami. Sabi, kaya malinaw kung bakit kabataan ang mangunguna sa huling pagbuhos. Sabi kasi ng Joel 2:28-29, your sons and daughters will prophesy. Di ba? Na poproklama ng salita ng Diyos at mapupuspos ang lahat ng mga youth. Pero, syempre, yung mga matatanda, wag po kayong malungkot kasi may prophecy din tungkol sa inyo. Yung old men, di ba? Sabi doon, will dream dreams and see visions, di ba? Your young men will see visions. Ibig sabihin, all flesh
lahat tayo ay kasama sa plano ng Panginoon. Amen? Kaya asahan po natin yon. Diba? Kaya sa halip na lumayo tayo sa Diyos, ngayon po ay mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Nang sa gayon, ma-obtain natin yung mercy at awa ng Diyos. Amen po? Kaya are you ready to receive the Lord? Diba? Tanggap nyo ba si Lord? Amen. So, pang-last na lang, ipe-play lang natin itong video na to para mas lalo nyo lang makita. Na-play ko na to noon, pero ang daming bago kasi, kaya hindi nyo pa to nakita noon. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Maganda yan kasi mostly ng film, pinakita lang kung ano yung nangyari physically sa physical realm. Pero dyan kasi pinakita rin kung ano yung nangyari sa spiritual realm. Diba? Kaya may nangyari na kay Jesus physically, may nangyari pa spiritually. Kaya diba may kanta tayong ang bigat ng sala ko ay naalis. Kasi ang bigat talaga ng nangyari, ng kinuha ni Jesus. Diba? Na kasalanan ng lahat. Kaya kung naniniwala tayo doon, diba? Marapat lang tayo. Sige po, ano po tayo? Hindi pala tayo, ano lang tayo. Tungo tayong lahat. Let us bow our heads
And let us pray. Aming Ama,